Hello Earth Signs, Hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. General Daily Tarot Reading para sa lahat. Alamin natin. Okay. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. First two cards. Kumuha pa tayo. Okay, so sinasabi ng baraha mo dito, Earth Signs, na mag-iingat ka sa araw na ito. Lalo na yung iba sa inyo dyan na gustong ma-promote sa trabaho, gustong umasenso, gustong tumaas yung posisyon, gustong tumaas yung sweldo, gustong maging maganda ang buhay nyo. Kasi meron ditong isang medyo may edad ng babae. So, medyo may edad na, siguro nasa 50, 60 years old na siya, pataas. Na parang hindi siya masaya sa ini-aim mo. So, it's either kapamilya mo yan, kakilala, or kung sino man siya. Hindi siya, kumbaga, masaya sa ini-aim mong high power or high honor. So, parang medyo may pagka-fake siya. So, pwedeng, kasi alam mo naman, diba, lalo na yung mga nakatira sa probinsya, mabilis yung chismis. So, mag-iingat ka. Dahil posibleng isang matandang babae, may edad ng babae ang ichichismis ka, sisiraan ka sa mga tao na pwedeng makaapekto dito sa reputasyon mo. Okay? Thank you. Okay. So, dito rin sa baraha mo ay parang nagsasabi na may mga balita dito na posibleng parating. Ito ay galing sa mga taong kakilala mo. So, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. May mga mensahe, balita, chat, call, or any types ng communication ang pwedeng makuha mo sa araw na ito na pwedeng magdala to sa'yo ng freedom. So, emotional freedom from toxic relationship, family members, friends, or pwedeng karelasyon. And nakikita natin dito na sa araw na ito, dahil sa balitang ito na matatanggap mo, posibleng makalaya ka na sa mga nakaraan mo. Yung mga nakaraan mo na pilit mong binabalikan. Okay, so it's a confirmation guys. Yun, mayroon ditong Hierophant. So, ingat-ingat tayo doon sa mga taong nagdadala ng balita sa inyo. Or mag-iingat ka doon sa mga taong pinag-sharean mo ng mga problema mo or ano pa man. Mag-focus ka din sa kung ano yung sinasabi ng intuition mo. Kasi yung intuition mo, may isinisigaw yung intuition mo na dapat mong gawin sa araw na ito. Okay, so meron din dito na posibleng isang babae na gusto niya nang makalaya sa kanyang relationship. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Pwedeng gusto niyang makipaghiwalay, bumalik sa kanyang nakaraan. Parang ganun. Kung in a relationship siya, parang gusto niyang bumalik sa pagiging single. Yung iba naman dito, may mga kasal, or may mga relationship na intimate, and then biglang magkakaroon ng chance na makausap yung mga ex nila or yung mga dating karelasyon. And yun yung parang hindi masyadong maganda. Kasi meron ditong 8 na false person na pwedeng may mga panluloko. Okay? So, ano man ito na panluloko na mangyayari ay posibleng may isang tao talaga dito na masasaktan. May isang tao ditong madidisappoint. May isang tao dito na pwedeng hindi niya alam kung paano niya tatanggapin kung ano itong nangyari sa kanya. Okay. Okay, so pwedeng ang kadil mo dito is fire sign Leo or Sagittarius. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro may mga ginagawa kayo sa ngayon. It's either work or business or pwedeng relationship. Pero mostly relationship to. Na wala namang sigurado, walang kasiguraduhan. Kasi parang ang iba sa inyo dyan,
Alam nyo na niloloko kayo ng karelasyon nyo. Alam nyo na dalawa kayo sa buhay niya. Pero since parang nandun ka sa ilusyon na mahal mo nga siya, hinahayaan mo lang na lokohin ka, hinahayaan mo lang na backstab ka, hinahayaan mo lang na tapakan yung pagkatao mo. Which is mali. Ang sinasabi sa'yo dito ng Wheel of Fortune, na may kailangan kang baguhin. Kailangan mo nang baguhin ito as soon as possible. Okay? Magpakatatag ka daw. Kasi mahirap talagang tanggapin. 'Di ba? Mahirap tanggapin na yung taong mahal na mahal mo ay niloloko ka. Yung trabaho na trinabaho mo, sinacrifice mo for several years, eh hindi pala yan yung trabaho na magsusustain sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Parang ganun. So, take care of yourself. Kasi to, self-love to eh. So, take care of yourself. Take care of yourself. Kailangan mo ng pagbabago kasi meron ditong attachment, negative, illusion, attachment na kailangan mo ng alisan sa buhay. Okay? At ang the devil na to is mga negative attachment siya. Mga attachment sa buhay mo na hindi siya makakapagbigay sa'yo ng peace and harmony. Instead, ipupush down ka pa niya hanggang sa ikaw ay bumagsak. So, yun ang kailangan mo daw na baguhin, yun ang kailangan mong iwasan, o yun ang kailangan mong ma-realize sa araw na ito na ano ba, sino ba, ano, sino, saan, yung mga tao, sitwasyon, lugar na nagbibigay sa'yo ng pain and heartaches. Sino ang taong ito na mahal mo, pero instead na ibalik sa yung pagmamahal, sinasaktan ka. Trabaho, masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba sa plano mo? Yung mga goals mo sa buhay, mga unrealistic goals, gusto mo pa bang ituloy kahit alam mong hindi na magiging totoo? So, comment down below. And, yung sinasabi din ng baraha mo dito na hanapin mo, mas ipa-prioritize mo dapat daw is yung peace of mind. Okay? Stay away from toxicity. Stay away from relationship na sakal ka na. Stay away sa trabaho na toxic na, hindi ka na masaya. Stay away sa family members na parang inaabuso ka, na hindi nila parang ina-appreciate yung worth mo as a person, as a family member, parang gano'n. So, hanapin mo yung liwanag, hanapin mo yung way out, hanapin mo yung daan paalis dyan sa situation mo. Kasi nakikita natin dito, sobrang, hindi lang emotional, hindi lang financial, lahat ng area sa buhay mo ay nagsasuffer sa ngayon. Okay? Parang ang dilim ng paligid mo. May mga solusyon ka, may mga solusyon kang ginagawa sa mga problema mo, pero hindi siya yung mag-stick talaga sa long-term na solution. Parang ano lang, like for example, problema sa pera, tungkol sa pagbili ng pagkain, wala kang makain. So, ang ginagawa mo sa ngayon is, yung kinikita mo araw-araw, binibili mo lang ng pagkain, parang ganun. So, wala kang long-term plans na naiisip sa ngayon. So, sinasabi ng barama dito, mayroon ka na paraan. May paraan para makaalis ka dyan. Kaso lang, may mga naka-attach sa'yo eh. Parang ganun ka. Eto ka, diba? Parang may isang tao or isang sitwasyon na ayaw kang bitawan. Kahit sobrang sakal ka na. Trabaho, negosyo, relationship, sinasakal ka. Kahit ako nagre-reading ngayon, parang feeling ko sinasakal ako. Okay? So, kailangan mo nang baguhin ito kasi sobrang unhealthy siya para sa'yo, sa spirit mo, sa physical body, sa lahat ng area sa buhay mo. Okay? Thank you guys. Bye!